Isang nilalang ang pumasok sa balat ng magandang babae. Ang kupas na balat ay agad na puno, ang kanyang mapuputing mga braso at binti ay umumbok na parang lobo. Sa loob lamang ng ilang sandali, nabuo ang isang dalaga na nasa hustong gulang. Sa loob ng 1,900 taon, isang tren ang dumaraan. Ang ahente ng B.P.R.D. na si Hellboy. Sa mga kakaibang pangyayari at isang baguhang ahente, si Bobby ay nasa loob ng tren at nag-uusap. Mabilis ang usapan, isinara ni Abe ang pinto ng bagon at umupo sa isang kahoy na bar aisles. Isang ahente na nakasuot ng magandang suot ang nagtanong ng may pag-uusisa, kung ano ba talaga ang nasa loob ng kahon na kahoy. Pagkatapos payagan ni Hero Boy si Bobby, sinabi niya sa lalaki sa loob, na ito ay ang lason na gagamba, marahil ito ang pinakamalason na gagamba sa mundo. At ito rin ang pinakaangkop na balat para pasukin ng demonyo. Patuloy na nagbibigay si Bobby ng impormasyon tungkol sa lason na gagamba sa kausap niya. Biglang nakarinig si Hero Boy ng kakaibang tunog. Pagkatapos ay may tumusok na paa sa kahon na kahoy, at biglang lumabas ang lason na gagamba sa loob. Ang unang reaksyon ng lalaking ahente ay ang pagbunot ng baril at pagpapaputok. Ngunit agad siyang tinusok sa ulo ng gagambang paa. Itinulak ni Hero Boy si Bobby palayo at sumugod patungo sa gagamba. Nag-away silang dalawa sa masikip na bagon ng tren, na nagdulot ng walang tigil na pagyanig nito. Si Bobby ay malas at halos mahulog sa labas, habang hinahawakan siya ni Hero Boy ay sumasagot din sa atake. Hindi inaasahan, hindi nagtagal at ang buong bagon ng tren ay lumihis mula sa riles. Ang bagon ng tren na may nakasakay na super nakalalas na gagamba ay gumulong sa gilid ng bundok. Sina Hero Boy at Bobby ay napalabas din, mabilis na bumangon si Hero Boy at nagmasid sa paligid. Hindi ko inaasahan na biglang aatake ang lason na gagamba, mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Hero Boy. Mabilis siyang nakaiwas sa saklaw ng pag-atake ng gagamba, at kumuha ng tungkod para gumanti matapos makatanggap ng ilang sunod-sunod na suntok. Sa wakas, bumalik sa normal na laki ang lason na gagamba. Hindi ko inakala na ganoon pa rin ito kasama kahit lumiit. Nakawala ito sa kamay ni Hero Boy at hindi nagtagal ay nakapasok sa tubo ng imburnal. Sinong tanga ang naglagay ng tubo ng imburnal sa kagubatan? Tumingin si Bobby sa paligid at hinulaan na ito ang lugar kung saan kumukuha ng karbon ang bansa sa bundok ng Appalachian. Parehong inis na inis dahil nawala ang bagay na dapat nilang bantayan. Siguradong mayroong isang bagay sa bundok na ito na biglang nakaapekto sa higanteng gagamba. Kaya ito naging baliw ngayon. Ang kailangan nilang gawin ay maghanap ng telepono para makipag-ugnayan sa punong himpilan. Mabilis nilang nakita ang isang maliit na bahay sa paanan ng bundok. Kahit na may kakaibang itsura si Hero Boy, lumabas na siya sa mga pahayagan. Isa rin siyang sikat na tao, alam ng lahat, na si Hero Boy ay nagtatrabaho para sa United Nations. Magalang na tinanong ni Bobby ang may-ari kung mayroon siyang telepono. Ang sagot ng kabilang panig ay mayroon, syempre meron. Nasa likod ito ng kulay na TV at ang inahin ay nangingitlog ng pilak na dolyar. Tingnan mo, ang lugar na ito na parang walang tao, mukha bang may mga kagamitang dekuryente. Ngunit inanyayahan pa rin ng may-ari ng bahay ang dalawa na pumasok at magpahinga. Maya-maya, habang nakahiga sa gitna ng sala, may isang batang lalaki na nakahiga, nakasuot lang ng panloob. Sabi ng may-ari ng bahay, mula nang makuha niya ang batang lalaking ito. Ganito na siya, nakahiga lang at hindi gumagalaw, pinagpapawisan ng malamig ang buong katawan. Tinatanong ni Hero Boy kung bakit hindi nila dinala ang bata sa ospital. Inis na ipinaliwanag ng may-ari ng bahay na kahit dalhin pa sa doktor, wala ring magagawa. Ang batang lalaking ito ay binigyan ng sumpa, palay mayroon palang mangkukulam dito na nagngangalang Cora Fisher. Ang mga batang makukulit ay madalas na nagbato ng bato sa bahay niya. Marahil ang mangkukulam ang nagbigay ng sumpa sa batang ito. Pagkasabi nito, pumasok si Tom mula sa bayan. Narinig niya ang sinabi ng may-ari ng bahay at ibinigay ang hawak niya kay Hero Boy. Hindi nagtagal, napulot niya ito sa tapat ng pinto. Nang makita ito ni Hero Boy, agad niyang nakilala na ito ang magic orb ng mangkukulam. Mukhang may alam si Tom tungkol sa mahika ng mangkukulam. Inutusan ko ang may-ari ng bahay na ilagay ang mga damit ng batang ito sa tubig. Pakuluan, pagkatapos ay tawagin ng ilang beses na Cora Fisher. Kung tama ngang Cora Fisher ang nag-engkanto, gagawin nitong mawala ang mahika. Narinig ito ni Bobby at ibinigay ang kanyang business card kay Tom. Gusto niyang imbestigahan ang mangkukulam sa bayan kaya umaasa siyang matutulungan siya ni Tom.
Ngunit itinabi ni Hero Boy si Bobby at hiniling sa kanya na bumalik agad sa punong himpilan. Mas bagay kay Bobby na manatili sa research room sa library, kaysa gumala-gala at ilagay ang sarili sa panganib. Ngunit si Bobby ay matigas din ang ulo, hindi siya makukontento na bumalik sa punong himpilan nang walang dala. Samantalang si Tom, dahil wala siyang magawa, ay mabilis na pumayag na tulungan ang dalawa. Sa oras na iyon, ipinapakita ng matandang mangkukulam na may puting buhok ang mga hakbang sa paggawa ng bola. Nang mahika sa kanyang paboritong uwak, gamit ang dugo ng unggoy bilang base. Idinagdag ang buntot ng daga kasama ang bituka at pantog ng itim na pusa. Panghuli, nagdagdag ng itlog ng lawin, kuko ng bata, paa ng palaka, at kaunting utak na nahulog. Ilagay ang lahat ng sangkap na iyon sa kaldero at pakuluan. Maghiwa ng kaunting buhok at pubic hair, lagyan ng kaunting likido mula sa kaldero, at pagulungin ng magkasama. Naging isang bola, naging isang mahiwagang bola. Sabi niya, ang paraan para marinig ng uwak ay marahil dahil sa katandaan. Kaya ang mga tao ay gustong kausapin ang sarili nila, gustong kausapin ang mga alagang hayop. Kasabay nito, inakay ni Tom ang dalawang Hero Boy sa harap ng kubo ng mangkukulam na si Cora. Tinawag niya ito ng ilang beses pero walang sumasagot, kaya itinulak ni Tom ang pinto. Pero nagulat siya nang makita na walang tao sa loob. Nang makita ni Hero Boy na pamilyar ang lugar kay Tom, tinanong niya kung ano sila ni Cora. Sinabi ni Tom na noong bata pa sila, nagkaibigan sila at inakala nilang magsasama sila magpakailanman. Ayaw nang magsalita ni Tom kaya itinulak niya ang pintuan sa gilid. Sa loob, maraming bangkay ng uwak na nakabitin ng pabaliktad. Umakyat siya sa hagdan ng kahoy papasok sa basement at nakita niya ang mga sako ng magic orbs. Tinawag kanya pataas para tingnan, at mabilis na umabot ang boses niya sa basement. Nagmadaling umakyat ang grupo ng Hero Boy para tingnan. Sa kama sa second floor, may balat ng tao. Ang buong katawan ay buo pa rin. Mukhang sanay na si Tom sa ganitong mga bagay. Sabi niya, parang lumabas si Cora para maglakad-lakad. Kailangan lang nating manatili dito at hintayin siyang bumalik. Habang naghihintay, naalala ni Tom ang mga 15 taon na ang nakalipas. Naglalakad siya mga 1 milya mula rito, at nakakita siya ng isang mangkukulam sa tabi ng sapa na naimpluwensyahan ni Cora. Kaya naging kakaiba ang ugali ni Tom at nagsimula rin siyang mag-aral ng iba't ibang mahika. Gusto niyang magkaroon ng kapangyarihang makontrol ang ibang tao. Kaya sinunod ni Tom si Cora at kumuha ng itim na pusa na pinatay at niluto. Pagkatapos ay dinala niya ang mga buto nito sa tabi ng sapa para hugasan. Ginawa niya ang itinuro ng mangkukulam para tawagin ang demonyo. Ang kalaban ay ang alamat na si Boogeyman. Sabi nila daan-daang taon na ang nakalipas, pumunta rito si Boogeyman mula sa Europa para sumali sa digmaan ng mga estado. At kumita ng malaking halaga. Sayang, namatay si Boogeyman sa isang kakilakilabot na paraan. Dahil sa sobrang dami ng kasamaang ginawa niya, hindi siya makapunta sa langit. Kailangan na lang niyang magtrabaho para sa mga demonyo sa impyerno, para tulungan silang mangolekta ng 10 kaluluwa ng tao. Nang harapin ang tunay na kasamaan, nagising si Tom. Inihagis niya ang kanyang lucky bone para tawagin si Boogeyman. Tumakbo siya ng mabilis ngunit lumitaw pa rin ang buto. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makatakas dito. Sa huli, sa digmaan, iniligtas siya ng buto na iyon. Napagtanto rin niya na ang buto na ito ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Ngunit hindi niya ito ginamit para saktan ng iba. Sa sandaling iyon, isang maliit na halimaw ang tumalon mula sa bintana papasok sa bahay. Pumasok ito sa bibig ni Cora at pagkatapos ay nagsimulang lumaki ang balat nito. Nagsimulang mag-ingay ang mga kaso-kasuan at nagpabaluktot si Cora na parang uod. Mabilis na hinayla ni Bobby si Hero Boy pababa habang si Tom naman ay tumakbo at niyakap si Cora. Dinala niya ito sa tabi ng kalan para painitan ang dating magkasintahan na matagal nang hindi nagkikita. Sinabi ni Cora kay Tom na pagkaalis niya ay ikinasal siya kay Nets. Ngunit mabilis na namatay si Nets at namatay din ang kanilang anak. Si Cora ay labis na nataranta at hindi makapagsalita. Nandyan sila Tom, nandyan sila, gusto nila ang kaluluwa ng pinsan ko, gusto nila itong kunin. Nandito ako, hindi mangyayari iyon, nandito ako. Hindi inaasahan, pagkasabi pa lang niya noon ay bumukas ang pinto ng bahay. Si Cora ay natakot at sinigawan ng mga ito na nasa labas ng pinto. Si Hero Boy ay kumuha ng lampara at lumabas para tingnan. Nakita niya ang anino ng isang taong nakasakay sa kabayo na lumabas mula sa kagubatan. Ang puting damit ng taong iyon ay puno ng dugo.
Ang taong ito ay ang bruha na nag-akit kay Tom noon, si Epi. Ang hitsura niya ay pareho pa rin noong 15 taon na ang nakalipas. Mahirap hulaan ang tunay na edad ng bruha batay lamang sa kanyang panlabas na anyo. Maliban na lang kung puputulan ang kanyang binti at bibilangin ang mga singsing na makikita. Nanginginig ang buong katawan niya, alam kong sa nakaraang sandali ay labis siyang pinahirapan. Pagbaba ni Epi mula sa kabayo at pagtayo sa harap ng ilaw. Ang inosente at dalisay niyang anyo ay parang isang dalaga. Hindi talaga pinansin ni Epi si Hero Boy. Ngayon, narito siya para tulungan ng kanyang amo. Nagbigay siya ng regalo kay Tom. Sinasadya niyang ituro ang puting kabayo. Pagkatapos ay lumipad siya sa ere at naglaho sa dilim ng gabi. Pagkatapos nito, bumagsak ang puting kabayo sa lupa. Doon napagtanto ni Tom na ang kabayong ito ay ang kanyang ama. Unti-unting nagiging matanda ang lalaki at unti-unting nababalik ang kanyang dating anyo, sa yakap ng kanyang anak. Sayang at naubos na ang kanyang lakas at hindi nagtagal ay pumanaw na. Pagkatapos umalis sa bahay ng 5 taon, hindi alam ng lalaki kung gaano karaming paghihirap ang dinanas ng kanyang ama. Nanumpa siyang tiyak na magbabayad si Epi, ngunit kailangan munang ilibing ni Tom ang kanyang ama. Sa sandaling ito, isang insekto ang lumipad at dumapo sa paa ni Cora. Si Cora ay agad na nawalan ng malay matapos makagat, nakita ito ni Hero Boy at pinatay ang insekto sa isang suntok. Bandang hating gabi, 3 tao ang nagpalipas ng gabi sa bahay ni Cora. Si Hero Boy ay nagbabantay sa tabi ng kama ni Bobby. Ngunit ang kamalayan niya ay unti-unting lumulubog sa pagtulog. Habang nananaginip, narinig pa niya ang huni ng uwak. Ito ay tila isang masamang hula. Kinabukasan, binuhat ni Tom ang bangkay ng kanyang ama patungo sa simbahan. Sa daan, hindi napigilan ni Bobby na tanungin si Cora kung ano ang nagbigay ng kapangyarihan sa orasayon na nagbigay ng walang hanggang lakas sa simpleng salita. Sinabi ni Cora na may 2 shortcut para magawa iyon. Una ay ibenta ang kaluluwa mo sa demonyo. Pangalawa ay tunay na abutin ang puso mo. Gamitin ang sarili mong lakas para buhayin ang mahika. Madaling sabihin pero napakahirap gawin. Habang naglalakbay ang 4, nakita nila ang lugar ng pagmimina. Parang mga ugat sa ilalim ng balat ang mga lagusan ng minahan. Habang ang lahat ay naroon, biglang bamuka ang bibig ni Cora. Pagkatapos ay naglaho siya sa kagubatan, nagmadaling ibaba ni Tom ang kanyang ama at hinanap si Cora sa lahat ng dako. At nakita ni Hero Boy ang isang puting anino na dumaan. Pagkatapos ay nakita niya si Cora na nakalutang sa ere. Isang itim na ahas ang pumasok sa ilalim ng kanyang damit. Pagkatapos ay dahan-dahang gumapang sa kanyang katawan at pumasok sa kanyang nakangang bibig. Pagkatapos ay lumabas mula sa ilalim niya, ulo muna bago buntot, na bumubuo ng isang siklo. Biglang binuka ng ahas ang bibig nito at kinagat ang leeg ni Cora. Nagpumiglas si Cora, si Hero Boy ay lumapit upang hulihin ang ahas. Ngunit nakagat din siya nito, nagkabuhol silang 2 ng ahas. Si Cora na nakakulong ay sumugod din upang pigilan si Hero Boy. Mahirap na itulak si Cora palabas, pero biglang umatake ang isa pang ahas mula sa likuran. Hindi ko inakala na mahuhuli siya ni Hero Boy sa pagkakataong ito. Mahigpit niyang pinisil ang ulo ng ahas hanggang sa ito ay pumutok. Ngunit nawalan din ng malay si Hero Boy dahil sa lason ng ahas. Nang magising siya, nakita niya ang sarili niya sa isang kakaibang mundo. Sa malayo, dahan-dahang naglalakad si Cora papasok sa simbahan. Agad na tumakbo si Hero Boy para sundan siya. Saan ba talaga kami naroroon? Sa tingin ko alam mo ito, hindi ba't nanay mo iyon? Pala si Sarah, ang ina ni Hero Boy, ay isa ring mangkukulam. Kahit hindi pa niya nakikita ang kanyang ina, alam ni Hero Boy na ang babaeng nasa harapan niya ay ang kanyang ina. Si Cora sa tabi ay bumubulong sa sarili, binabayaran niya ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Araw-araw na pagtitiis sa pagpapahirap. Pagkatapos, tila may naramdaman si Cora, at binigkas ang mga salitang kasing lamig ng yelo, nandito siya. Isang napakalaking uwak ang lumabas sa likod ni Sarah. Ang mga demonyo ay palaging may maraming anyo. Ang uwak ang pinakakaraniwang anyo. Tinawag ni Sarah ang malaking uwak na iyon na Master. Kasabay nito, nakiusap siya rito para sa isang mabilis at malinis na kamatayan. Upang wakasan na ang mahaba at walang katapusang paghihirap na ito. Hindi mo ba nararamdaman ang isang dakilang buhay na lumalaki sa iyong katawan? Imposible, pagkasabi nito, nagbuga ng apoy ang demonyo. Naligtas si Sarah mula sa apoy na iyon. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay si Hero Boy. Pagkatapos, ginising ni Bobby si Hero Boy. Nawala na ang ilusyon.
At dahil sa pahiwatig ng buto, natagpuan ni Tom si Cora na nakalibing sa lupa. Ngunit hindi pa man nakakalabas si Anna, nawala na si Cora. Sa huli, sina Tom, Hero, Boy, at Bobby lamang ang ligtas na nakadala ng bangkay sa kalapit na simbahan. Isang paring nakaluhod sa gitna ng simbahan, nang marinig niya ang tunog, agad niyang nakilala si Tom. Nagulat si Tom sa narinig at nagtanong kung paano niya nalaman na siya iyon. Sinabi ng pari na bago pa man sila dumating, may isang babaeng nagsabi sa kanya. Nasa upuan lang siya rito, hindi ba ninyo siya nakikita? Nahulaan ni Tom na ang babaeng tinutukoy ng pari ay si Cora. Marahil sinira ng demonyo ang katawan niya ngunit hindi niya nakuha ang kaluluwa nito. At nang manalangin ng pari para sa yumaong si Bobby, napansin niya na may ilang katutubo na palihim na lumalapit sa simbahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga taong ito sa kabilang banda. Nagpasya si Tom na harapin ang demonyo upang ialay ang kanyang kaluluwa. Dati ikaw ang nagising sa kanya ngayon ay dapat ikaw din ang magtapos ng lahat. Nagtangkang sumama si Hero Boy kay Tom dahil sa tingin niya ay may pag-asa pa. Hindi naman pinigilan ng pari ang lahat ngunit iminungkahi niyang magpalipas muna sila ng isang gabi. Hintayin ang pagsikat ng araw bago kumilos dahil ang kapangyarihan ng demonyo ay pinakamalakas sa gabi. Nakita ng bayaning bata na maliwanag pa ang langit, nag-iisip siyang tumanggi. Ngunit pagkasabi pa lang niya, lumubog na ang araw sa sobrang bilis. Siyempre, hindi ito normal, at nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon ang mga tao sa labas. Tila naghihintay na lumabas ang grupo ng bayaning bata mula sa simbahan. Sinabi ni Chris na karamihan sa mga tao sa bayan ay ninakawan ng kaluluwa ng boogeyman. Karamihan sa kanila ay mga manika ng demonyo. Mukhang kailangan nilang manatili sa simbahan ng isang gabi. Sa panahong iyon, sinubukan ni Bobby na i-activate ang kapangyarihan ng salamangka ng mangkukulam. Naaalala niya ang mga sinabi ni Cora kanina. Sinubukan niyang alalahanin ang pinakamalungkot na pangyayari at gamitin iyon para abutin ang kanyang puso. Hindi inaasahan, biglang umuga ang salamin sa mesa. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang tatay ni Tom. Buhay na ba ang bangkay? Gumapang si Tom sa dibdib ng kanyang tatay para marinig ang resulta. Nararamdaman kong malapit ka, Epi. Alam kong naririnig mo ako. Lahat ng nasa simbahan ay mamamatay. Tila may naramdaman si Tom, nakatitig siya sa isang pinto. Kitang-kita sa mukha niya ang takot, at nang mapansin ito ng grupo ni Bobby, nawala na si Tom. Sa oras na iyon, nakalabas na siya ng simbahan, ngunit ang manika ay kinokontrol ng demonyo. Para bang may napansin siya at biglang naging mainitan ng ulo. Pagkatapos, nabunyag ang sagot lumabas pala ang boogeyman. Tom Farrell, bumalik ka at ibigay mo sa akin ang Lucky Bone. Sabi ni Tom, maibibigay ko sa iyo ang buto. Ngunit kailangan mong tiyakin na hindi mo sasaktan ang mga tao sa simbahan. Nang ihahanda na ni Tom na ibigay ang buto sa kanya, dumating si Heyboy sa tamang oras para pigilan siya. Inutusan niya ang lalaking tagapagsilbi na dalhin muna si Tom sa simbahan. Habang siya ay naiwan upang harapin ang boogeyman, hindi niya inaasahan na susubukan pa nitong akitin si Hero Boy. Hindi ba't nakita mo ang iyong ina na nasusunog sa apoy? Paano ko siya mapapagan ang pagdurusa? Kailangan lang ng kaunting pagganti. Inutusan ng boogeyman si Hero Boy na putulin ang ulo ni Tom. Ngunit hindi siya nagpadala at hinugot pa ang baril at binaril. Hindi inaasahan, dumating ang mga insekto at tinakpan ng buong kalangitan. Lumikha ng malalakas na ingay pagkatapos ay dumiretso sa tainga ni Hero Boy. Sinamantala ni Ken na kunin ang 6 na bakal, at mabilis na itusok kay Hero Boy. Tulungan mo siya. Nagmadali si Bobby na dalhin si Hero Boy sa loob ng simbahan. Pinilit niyang tiisin ang sakit at bunutin ang bakal na nakabaon sa kanya. Nang makita iyon ni Bobby, tinulungan niya siyang bunutin ang huling bakal. Kasabay nito, patuloy na ginugulo ng nakakatakot na boses ni Ke. Ang katinoan ng pari, sinusubukang kumbinsihin siyang ipagkanulo ang kanyang kaluluwa. Pinagaling pa ni Ke ang bulag na mata ng pari. Gusto ko sanang bigyan ng kaunting benepisyo ang mga customer, pero hindi pumayag ang demonyong pari sa lupa at sinabing, ayaw niya ng kahit ano at ayaw niyang makipagtransaksyon sa mga demonyo. Ang bruha, na nakikipag-usap sa uwak kanina, ay nakatayo sa labas ng bakod. Nakakita siya ng isang libingan at may paghamak siyang nagtanong, anong klaseng masamang babae ang naglason? At pumatay sa 2 asawa, tulad ni Epi, ang pinapayagang ilibing sa loob ng simbahan. Nang marinig iyon, naging interesado si Mr. K. Ipinasok niya ang isang kamay sa lupa, naghahanda na gisingin si Epi. Pagkatapos nito, umangat ang kabaong mula sa lupa.
Agad na pumasok sa simbahan ang babaeng nagngangalang Epi, gumagapang palabas ng kabaong. Gusto mo pa rin ng magagandang babae, hindi ba, Father? Nararamdaman kong nakatitig ka sa akin. Palagi mong lihim na minamahal si Epi, kaya pagkatapos niyang mamatay, inilibing niya ang bangkay nito sa simbahan. Hinawakan ni Hero Boy ang ulo ng babaeng ito at ibinagsak sa lupa. Hindi na siya binigyan ng pagkakataong magpatuloy sa pagsasalita, ngunit sa ilalim ng lupaing ito ay maraming makasalanan ang natutulog. Mabilis na ginaising ng pari ang mga immoral, sugarol, at magnanakaw. Hindi mabilang na mga makasalanan ng isa-isang gumagapang palabas ng kanilang mga libingan na parang mga DMB. Tumakbo papasok sa simbahan, sino ang sumugod at binaril ang lalaking iyon? Hindi inaasahan, sa huli ay bumangon din ang ama ni Tom at nagdulot ng gulo. Pinigilan ni Bobby si Hero Boy para hindi siya makaputok. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga DMB ang sumugod kay Hero Boy. Bawat putok ay nakakapatay ng tao, walang awa. Sinipa rin ni Tom ang kanyang ama, kinuha ang pala at pinatumba ang kalaban. Sa oras na iyon, sumigaw ng malakas ang demonyong pari mula sa lupa. Panginoon, ayoko ng anumang regalo mula sa demonyo. Huwag mong kunin ang mga mata ko, hindi ko akalain na napakabilis mo. Kagagaling lang niyang sumigaw, nabulag na siya. Sa kabilang banda, nakikipaglaban si Hero Boy sa mga DMB. Ang mga ito ay parang damo, kapag pinatay mo ang isang grupo, may sisilit na namang iba. Nakita ito ni Tom at kinuha ang buto, ngunit nasunggaban ito ng pari. Nagsama ang kanilang lakas at nagliwanag ang buto. Pagkatapos, nag-ukit siya ng numerong 10 sa pala at ibinigay ito kay Hero Boy. Ginamit ni Hero Boy ang pala para wasakin ang lahat. Napakabisa talaga nito. Ipinukpok ni Hero Boy ang pala sa bugiman, at lumitaw ang kadiliman. Napakadaming kislap ang naghintay hanggang sa paggising mo ay umaga na. Kinabukasan, ang duwende ay malubhang nasugatan at naging uwak na lumipad palayo. Sinabihan ni Tatay Heo si Bobby na bumaba sa bundok at makipag-ugnayan sa punong himpilan. Huwag ka nang bumalik sa mapanganib na lugar na ito, at ako'y sasamahan si Tom para maghanda sa paghahanap sa pinagtataguan ng duwende. Ngunit hindi agad umalis si Bobby, maingat niyang sinuri muli ang nangyari kagabi. Napansin niya na tila ang duwende ay humihigop ng enerhiya mula sa lupa. Sinabi ni Tom na ang mga burol na ito ay parang mga buhay na nilalang. Ang mga minahan ay parang sistema ng sirkulasyon nito, parang mga ugat na gumagana sa ilalim ng lupa. Ang mga kalamnan ay nag-iisip. Sapat na sirain ang pinagmumulan ng kuryente upang maputol ang koneksyon sa minahan. Maaaring makasakit sa bugiman, o kakaibang nilalang, ang pari ay nagsabi, anong pagkakataon? Ang simbahan ay itinayo sa ibabaw ng isang minahan. Bumaba ang 2 tao sa hagdanan patungo sa minahan, ang numerong 10 sa pala ay nagliliwanag. Natila nagpapahiwatig na may papalapit, pagkatapos ay may dumating na kawan ng mga uwak, ang pari ay walang tigil na hinampas ang pala. Ngunit napakarami ng mga uwak na tumama na parang bala sa katawan ng traidor. Sa kabilang banda, 2 miyembro ng grupo ng Hero Boy ang pumasok sa isang abandonadong gusali sa ikalawang palapag. Puno ng mga gamit ang pasilyo at hindi kalayuan ay may narinig na iyak ng bata. Huminga ng malalim si Hero Boy at itinulak ang pinto, natuklasan niyang ito ay isang restaurant. Ang iyak ay nagmumula sa isang napakalaking plato. Binuksan ito ni Hero Boy at nakita na puno pala ng insekto. Biglang nawala si Tom, at habang naghahanda si Hero Boy na lumabas para hanapin siya, isang malakas na aipo-aipo ang dumating, at halos hindi na makadaan ang kakaibang hangin. Ang batang bayani ay muling napunta sa isang kakaibang espasyo. Madilim na parang tinta. Ang nanay niya na si Sarah ay tinutupok ng apoy. Hindi nagtagal, nawala ang apoy at hinigop ang batang bayani sa harap ng kanyang ina. Ang babaeng ito ay nagluwal lamang ng anak, hindi nag-alaga. Hindi niya inakala na ang pagkikita ng mag-ina ay isang napaka-emosyonal na pangyayari. Ngunit dahil sa instinct, gusto niyang iligtas ang kanyang ina. Ngunit sinabi ni Sarah na ganoon talaga ang wakas ng isang mangkukulam. Hinihiling lang niya sa kanyang anak na bigyan siya ng kamatayan upang matapos na ang lahat. Kasabay nito, hinanap din ni Tom si Hero Boy, hindi inaasahang biglang sumulpot si Witch Epi. Mabilis na kinuha ni Tom ang kanyang lucky bone para harapin siya. Tinamaan si Epi ng liwanag at napasigaw ng malakas. Wala siyang nagawa kundi tumalon sa bintana para tumakas. Lumipat ang eksena sa minahan. Hindi inakala ni Bobby na makikita niya ang gagambang tumakas kanina. Sa kritikal na sandaling iyon, naalala niya ang spell ng bruha.
At ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay noong bata pa siya, nagtagumpay si Bobby na gamitin ang kapangyarihan ng spell. Tinalo niya ang higanteng gagamba na nagtatago sa dilim. Mabilis niya itong inilagay sa garapon at isinara ang takip. Kasabay nito, narinig ni Hero Boy ang matinding sigaw ng kanyang ina. Sa wakas ay nagdesisyon siyang itaas ang baril, ngunit itinutok niya ito sa sarili niya. Sa sandaling naglaho ang isang ilusyon, automatikong sinakal ni Hero Boy ang taong nasa harap niya. Bigla niyang napagtanto na si Tom pala iyon, tila ang spell ni Bobby ay nakatulong para mailigtas si Hero Boy. Nagpatuloy sila sa paghabol sa itim na uwak, at nakita nga nila ang manananggal sa basement. Agad na itinutok ni Hero Boy ang baril at binaril si Tom sa labas ng pader. Narinig ang ingay ng labanan, at pagkatapos nito ay sinira ni Hero Boy ang pader at lumabas. Malinaw na binugbog ng duwende, malapit ng hatakin ng demonyo pababa sa impyerno. Kinuha ni Tom ang magic orb at inihagis sa bibig nito. Nazakal ang duwende at walang tigil sa pag-ubo, sinamantala ito ni Hiboy para itulak pababa at bumaril. Dinurog ang ulo ng duwende, maraming barya ang nahulog mula sa katawan nito. Ito ang mga kaluluwang kinuha ng duwende. Tapos na ang dalawa at naghahandang umalis sa daan. Sinabi ni Hiboy kay Tom, nararamdaman ko ang buto ng swerte mo. Ito ay buto lang ng pusa. Sa huli, ang kapangyarihan na iyon ay nagmumula sa iyong puso. Matapos sirain ni Bobby ang minahan ng salamangka, mabilis na tumanda si Epi. At hindi na niya kayang manakit pa ng iba. Sa wakas, nagkita muli sina Hero Boy at Bobby, dala ang gagamba, handa nang bumalik sa punong himpilan. Dito na nagtatapos ang pelikula. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang Hero Boy. Ang dakilang laban sa masama, nagustuhan ba ninyo ang pelikulang ito? Kung nagustuhan ninyo, mag-comment ng numero 1. Kung medyo okay lang, mag-comment ng numero 2. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at magkita-kita tayong muli.